Actually, si Alice Go, kilala ko talaga siya. Sa kanya yung talagang lupa. Meron talaga siyang share dun sa loob. Maraming illegal sa loob. Magpo-post kami sa mga online site, sa mga dating site, hiring female. Qualification lang namin doon is kailangan slim ka, maputi, yun. Pasok ka na kahit wala kang experience. Doon na ino-offeran yung mga babae doon ng mga Chinese. Naghahanap kasi yung mga Chinese doon ng mga jowa-jowa nila, ng mga... Once na naghanap kasi ang Chinese ng pakakasalan niya, ready siyang magbayad ng 1M para pakasalan lang, para makapag-stay siya dito sa Pilipinas. Ang recruit kasi sa kanila is CSR model, pero after 3 days, nag-iiba yung trabaho. Makikita ko, pinapasok sila sa dark room, yung puposas, hahagisan niya ng ashtray yung kapwa niya Chinese. Lalaki sila, pero pagdating sa monitor, babae. Kailangan nilang mapa-invest yung mga kinakausap nila doon, naghahanap sila ng mga client. Pag halimbawa hindi sila nakabalik ng 6 hours, pagpasok nila is forfeited ang sahod nila. Sa Bay Luzon lang ang pinakamalaking napasukan ko, na doon ko nakita yung milyon-milyon talaga na kinikita. Yun lang talaga ang kinakatakot namin raid. Nakailang raid na ako, nalulusutan naman kasi i-raid yan mamayang alas 8. Bababa pa lang ako ng building, dire-raid na yung sa baba namin. Sinasabi nila pag binalik ang Pogo sa Pinas, babalik pa din sila. Ang pinakamalinis na kinikita ko sa loob ng Pogo, 25 to 40K sa isang araw. May mga nagsusupply, ibang building na hindi mo pwedeng pasukin kasi may mga pagawaan pala dun sa loob, ganun. Hinihiling talaga namin na mabalik ang Pogo sa Pinas kasi ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito. Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Hello po, I'm Ces. Dati po akong Fogo worker for 5 years. Matagal ako sa Fogo, napasok ko to, ito yung bumago ng buhay ko. Napasukan ko siya 2019. Bago ako pumasok sa Fogo, dati akong makeup artist sa loob ng Fogo, sa mga KTV. And then, merong nagbukas sa akin yung opportunity na meron silang hiring sa loob mismo ng office staff. Ayun, doon ko nakilala yung isang boss Chinese ko. Pagkakilala ko doon sa boss Chinese ko, ginawa niya akong TL sa Pogo. Doon na pumapasok yung mga CSR. Pero ang hawak ko is mga CSR model na female lang. Pag sinabi kasing CSR female model, doon na pumapasok yung mga lab scam, yun. Pero yung sa amin is iba eh. Dalawa kasi ang sa Pogo. Meron illegal at saka merong legal. Napunta ako sa trabahong illegal. Pero masasabi ko siyang malaki ang naging pera doon kasi maraming natulungan ang mga babae doon. Magpo-post kami sa mga online site, sa mga dating site, magpo-post kami doon ng hiring female, ganun. Ang qualification lang namin doon is kailangan slim ka, maputi, yun. Pasok ka na kahit wala kang experience sa kahit anong trabaho. Basta slim ka, okay na sa amin yun. Pagdating mo sa loob, pag hired ka na, para sa akin, pag hired ka na, pauupuin ka lang sa computer for 2 days, 3 days yan. Then after, mag-iiba na yung trabaho mo. Doon na papasok yung mga extra income na nangyayari sa amin doon. Doon na ino-offeran yung mga babae doon ng mga Chinese. Ino-offeran na sila doon na kasi hindi nila kaya yung mga pag-i-encode, nahihirapan sila. Doon na pumapasok na i-show up namin sila sa mga Chinese, ipapakilala namin sila sa mga Chinese boss, sa mga Chinese employee, na doon din mismo sa loob ng Pogo na yun na hindi nalalabas. Naghahanap kasi yung mga Chinese doon ng mga jowa-jowa nila, ng mga susuportahan nila, ganun. Doon na pumapasok yung pagiging ng mga female CSR na mga model namin. Tanong ko lang po, since ano po kayo, team leader po sa Pogo? Yes po. Kayo rin po ba yung nagre-recruit ng mga babae po na magtatrabaho po sa Pogo? Actually, merong mga nagsusupply sa akin. Merong pag nagpo-post sila sa mga online and then i-chat nila ako na merong mga bagong papasok. And then pag nasa loob na sila, ako yung mismong humahawak sa loob. Sa mismong loob. And pag nasa loob na sila, bali ako na yung humahawak sa kanila. Ako na yung nagtitrain kung paano yung gagawing trabaho. Naiiba yung trabaho nila pag pumapasok nila sila sa pagiging escort nila. Ang pagiging escort nila is pipicturean namin sila and then isi-show up namin yan sa lahat ng mga Pogo employer doon na mga Chinese. Doon na pumapasok yung magiging escort sila and then
linalabas, binabayaran yung oras nila. Ang per hour ng babae doon is 2.5, 2K, depende sa ganda mo. Depende sa ganda. Merong babae doon na tumatakbo yung oras niya ng 5K, 4K. Pinakamataas namin doon is 5.5. Doon din pumapasok yung mga sinasabi namin na easy money, easy millionaire na sinasabi namin doon na once na naghanap kasi ang Chinese ng pakakasalan niya, yun, ready siyang magbayad ng 1M para pakasalan lang, para makapag-stay siya dito sa Pilipinas. Kasi pag pa-expire na yung mga visa, kailangan nila ng A13 nila sa papers nila. Ayun, nagpapahanap na sila sa amin ng kakailanganin nilang babae para pakasalan. Pag pinakasalan naman yung babae is kailangan niyang magstay sa condo ng Chinese for 3 months kasi aasikasuhin niya yung papers ng Chinese. Pag okay na naman na yung papers, ayun, pwede na siyang lumabas, pero nasa kanya na yung 1M. Yung marriage po talaga nila is Yung marriage contract po talagang rehistrado po talaga kasi ang babae kasi talaga ang magpaparegister doon kasi kakailanganin kasi ng Chinese ng A13 niya Kakailanganin ng Chinese yung A13 niya kasi para sa visa niya na makapag-stay pa siya dito ng matagal. Kasi doon yung nahihirapan kasi yung mga Chinese na mag-stay dito pag expired ng mga visa nila. Doon pumapasok yung mga tortures sa mga Chinese na yung mga Chinese kasi is nakikita ko mismo kung paano i-torture kasi nga mga expired na yung mga visa nila. Para hindi sila ma-torture na matulad sa mga ibang kasama nila, doon sila napipili na maghanap ng mga Pilipina na pakakasalan nila para makapagtrabaho sila ng maayos dito sa Pilipinas. Wala namang pong for clarification lang po, wala namang pong mga Pinoy na tina-torture sa loob. Wala namang mga Pinoy na tinitorture. Ang tinotorture sa loob ng Pogo madalas is mga Chinese. Yun yung mga Chinese na expired na yung passport, wala nang mga papers, kaya ginagawa na nilang saktan, ginagawa na nilang lahat ng mga masasamang pwedeng gawin dun sa Chinese is ginagawa na nila kasi wala na siyang pwedeng kapitan Natatakot din kasi ang Chinese na lumabas, makapagsumbong kasi hahanapan din siya ng papers. Kaya doon na sila nahihirapan. Kaya ang ginagawa ng mga Chinese, pag pa-expire na ang visa nila, napipilitan na silang maghanap. May reason din kaya sila tinotorture. Merong hindi kumota, ganun. Kasi iba kasi yung quota ng mga Chinese Iba din yung quota ng mga Pinoy na mga worker. Ang quota kasi ng mga Chinese is kailangan kasi talaga is million ang mapa-invest nila. Pero pag hindi umaabot is makikita ko pinapasok sila sa dark room. Yung tinatawag naming dark room is isa siyang kwarto. Ikukulong doon yung Chinese, ipuposas, makikita mo na lang pinapasok siya ng sigarilyo, papainumin ng alak pero gamit straw. Marami akong torture na naranasan doon na nakita ko. Pero hindi ako yung mismong gumawa. Kasi yung boss ko mismo, yung pinaka-big boss, nakikita ko siya pag nandun na hahagisan niya ng ashtray yung kapwa niya Chinese. Maawa ka na lang kasi kapwa niya Chinese, sinasaktan niya. Pero wala kang magawa kasi trabaho mo lang is i-guide mo lang siya. Pero hindi yung literal talagang mag-guide mo siya. Na-mention niya po yung quota sa mga Chinese malalaki po. Kayo po ba yung as a TL po, tsaka yung mga hinahandle niyo po, may mga quota po ba kayong hinahandle? Yung sa amin kasi sa mga female CSR is ang quota lang namin, pinakamababa lang namin is 5K lang ang pinakamababa namin na quota dun. Ako kasi is hindi ako nagpo-focus talaga sa pinaka-love scam. Nakafocus kasi ako talaga sa tinatawag nila dun sa amin na easy money. Dun ako nakafocus na humahawak ako ng mismong babae na ang hawak kong babae is sa akin kasi kumukontak yung mga Chinese na pag kailangan nila ng babae. Dun ako nakafocus kasi as a TL din sa loob ng building na yun. Kukontakin nila ako, sasabihin sa akin ng boss ko, kailangan ng babae 4. So, gagawin ko, magsisend na ako sa WeChat, magsisend na ako ng mga picture ng mga babae doon, kung sino yung mga available. And then yun, pag napili na yung babae, tatawagan ko na yung babae. Punta ka na dito sa unit na to, pag nandun na yung babae. Money down yan, 25K, 30K, yun. Depende sa oras ng babae. Work lang po talaga yun, may kakaiba pa pong... Depende sa babae. Kasi ang kadalasan kasi talaga, ang kadalasan kasi talaga dun is merong nangyayari dun sa Chinese at saka sa babae. Pero nagiging practical ang babae is malaki kasi ang nagiging offer sa kanila. Kasi iba yung sa oras nila, tapos iba pa yung merong mangyayari sa kanila. Iba pa yung kasi ang pina-explain lang din namin sa kanila is
lang yan, sasamahan mo lang, mamamasyal lang kayo. Pero pag nag-aya yung Chinese, nasa babae na yun, didiskarte na ang babae. Pero kadalasan naman lahat, merong nangyayari sa kanila. Malaki yung kita ng babaeng mapipili kung sino yung ang pinakamababang kikitain niya doon sa isang araw is 30K. Tapos pag meron pang nangyari sa kanila is meron pa yung mga tip, meron pa yung mga binibigay. Kasi ang mga Chinese kasi is galante kung galante ang mga Chinese. Meron pa yan na ipag-shopping ka, lalo na pag nagustuhan ka talaga ng Chinese, araw-araw kang kukunin, bayad ang oras mo, meron kasi kami dong tinatawag na Gora. Pag sinabing Gora kasi is meron nang nangyari sa kanila. Pag inano namin na, bayad ng oras mo, tapos bayad pa ang Gora mo. Per Gora kasi ang singilan namin dun sa loob is 30K, pinakamababa namin. Depende sa itsura. Meron kasi kaming tinatawag na Class A, Class B, tsaka Class S. May ano po ba yan? May nakita na po kayo na boss na parang na-inlove talaga sa isang babae dun sa Pogo? Meron, yung boss ko mismo. Yung boss ko mismo is talagang nalink talaga siya dun sa babae. Talagang nagustuhan niya mismo yung babae. Kasi yung babae is, aminado ko, maganda talaga yung babae. Kung iaano mo siya sa mga artista, kamukha niya talaga si Marian Rivera. Maitim lang yung babae. Morena, Pilipina talaga yung kulay niya. Pang Pilipina lang talaga yung kulay niya. Pero maganda talaga yung babae. Dun na link yung yung boss ko na milyon din ang nabigay niya sa kanya. Sa kayo po, no, parang mostly po babae yung mga nasa Pogo po. Oo. Iba kasi yung site ng mga babae tsaka iba yung site ng mga lalaki. So ako kasi is, yung pinaka-duty ko talaga is dun ako sa site ng mga female. Sa mga lalaki po ba gumagawa rin sila ng mga illegal po o... Sa mga lalaki is, ang idea ko lang, dun sila sa love scam. Hindi ko kasi talaga napapasok ang ng mga lalaki, ang site nila eh. Ang sabi lang nila sa akin is, yung sa kanila, okay lang ang trabaho nila, madali lang ang trabaho nila kaysa sa trabaho ng mga babae. Kasi ang trabaho ng mga babae talaga kasi is, kakaiba dun sa loob. Ang mga lalaki, iba din ang trabaho nila na kayang-kayang laruin ng mga lalaki lang din. Na as in computer lang talaga ang kaharap nila. Hindi tulad dun sa amin na pag CSR kapag hindi mo na kaya, ang kakaharapin mo is yung mismong mga katrabaho mong Chinese. Yung sa love scam sa love scam, yun yung sa mga male. Yun yung tinatrabaho ng mga lalaking Pogo worker na kailangan nilang mapa-inlove. Iba yung lalaki sila, pero pagdating sa monitor, babae. Iba yung profile nila. Iba yung profile nila pag nasa na. And then, kailangan nilang mapa-invest yung mga kinakausap nila doon, naghahanap sila ng mga client, yun. Pag napa-invest nila, ayun, doon na pumapasok yung mga sa account na iba-iba na yung mga nagiging pangalan ng mga nagiging worker doon. More on kasi ako sa babae talaga eh. Babae talaga kasi doon ako na-focus eh. Doon talaga ako namulat sa trabaho ko sa loob ng Pogo. Meron kasi doon talaga na babae lang ang hahawakan ko. Yung buong building na yun is hawak ko, puro babae lang. Hindi kasi ako nakakapunta talaga sa male site. Sa may salary naman is malaki ang kinikita, lalo na talaga yung mga babae. Kasi saan ka makakahanap ng trabaho mong libre na yung pagkain, libre yung stay mo, libre yung tirahan mo, libre pa yung shuttle mo, and then wala kang deduction, makukuha mo yung sahod mo buong buo. Ang pinaka-daily ko kasi doon talaga is 3.5 and then per commission pa ako. Ang commission ko sa isang babae, pag naging ang babae is 1K. 1K per hour nila yon. So ang babae, pag siya pinakamababang oras niya doon is 3K. So, 3 oras, 3K na yun. And then, pag meron naman may nangyari sa kanila ng Chinese, yung Gora na tinatawag namin, meron din akong commission doon na 3K din per nila yun, per Gora. So, hindi ko kayang, kinikita ko sa isang araw is hindi bumababa sa 15. And then, ang babae naman, ang nagiging sahuran namin sa babae is weekly. Meron akong pinapasahod doon na babae umaabot ng 300, 200. Ang pinakamababang napasahuran ko sa loob ng 5 years kong pagtatrabaho doon sa loob ng Pogo Hub, pinakamababang napasahod ko doon is 50K. Malinis na yun. Malinis na trabaho yun sa babae. Sa 50K na yun.
Ano naman po, ito po, kamusta naman po yung environment po dun? Kasi balita ko po parang hindi po kayo masyado talaga nakakalabas. Ang environment namin sa loob ng Pogo Hub is okay siya. Okay naman din talaga ang ano namin doon sa loob. Hindi kami nakakalabas doon, lalo na ang mga babae. Pag worker ka na doon, mahihirapan kang makalabas kasi ilang guard ang dadaanan mo. Pero wala ka nang hahanapin sa loob ng village. Merong clinic, lahat, merong grocery, merong salon, lahat ng mga kailangan mo nandun sa loob. Wala ka nang hahanapin kaya hindi mo masasabing lalabas ka kasi kailangan mong mag-grocery. Hindi kasi nandun na din sa loob mismo ng village. Wala kang dahilan para makalabas ka basta-basta. And then pag naman, ang mga babae naman namin is pinapalabas naman namin sila, meron silang day off once a month, pero meron silang oras. Ang oras na binibigay namin sa kanila is 5 hours, 6 hours, ganun. Pinipenalty namin sila pag hindi sila nakakabalik sa loob ng 6 hours na binigay ko. Pag halimbawa hindi sila nakabalik ng 6 hours, pagpasok nila is forfeited ang sahod nila ng 3 days, 2 days, ganun. Kaya yung mga iba talaga is bumabalik talaga sa oras nila pag day off nila. Nangyari na po sa inyo yun yung meron pong hindi bumabalik or hindi pa naman? Meron nang nangyari sa amin na hindi na bumabalik. Marami na lalo na pag yung mga babae is mga from Visayas na sinasabi nila nahihirapan daw sila. Magchat-chat na lang sila sa akin. Aalis ang babae, lalabas siya, alam namin na day off lang niya, lalabas lang siya, pero hindi na babalik. Pero malaking pera kasi ang naiiwan niya sa loob. Kasi pag magde-day off kasi ang babae, bago mag-day off ang babae, hindi namin binibigay ang sahod niya ng 1 week. Kaya nangihinayang ang mga babae na hindi na bumalik. Siguro sa 10 nag-day off doon, mga 5, kalahati nun, mga hindi bumalik na. Pero marami sa kanila is nangihinayang kasi na ma-forfeit yung pinagpaguran nila dun sa loob ng Pogo. Pero pag nasa loob naman po, pwede pa rin po kayo makipag-usap sa mga kapamilya niyo sa labas o bawal? Pwede. Hindi naman namin binabawal ang cellphone sa loob. Allowed naman ang cellphone sa loob. Wala naman din kaming pinoproblema sa kanila kasi ano na nila yun kailangan din nilang kumontak kasi sa mga family nila. Ang inaano lang namin is bawal pag-usapan ang trabaho. Bawal pag-usapan ang trabaho at saka alam naman din kasi ng babae ang limitation nila pagdating doon. Kasi meron din kasing babae na hindi niya pinapaalam sa family niya na ganun yung trabaho niya sa loob ng Pogo. Kasi karamihan talaga kasi sa loob ng Pogo is akala nila CSR model lang ang mga babae doon. Ang kaharap nila is mga computer. Pero hindi nila alam, ang mga kaharap na ng mga CSR model doon is mga Chinese na mismo ang tinatrabaho nila. Pag sinabi kasing Chinese na ang tinatrabaho doon is malaking pera kasi talaga. Kaya yung mga babae, doon na sila kumakapit sa patalim na sinasabi. Marami akong experience kasi hindi lang naman na isang Pogo ang napasukan ko. Nakapasok ako sa iba't ibang lugar. Nalibot ko na Luzon, Visayas, Mindanao. Pero pinakamalaki talagang napasukan kong Pogo is sa may Luzon. Sa may Luzon talagang pinakamalaking napasukan ko na doon ko nakita yung milyon-milyon talaga na kinikita. Dito din sa trabahong to, doon din ako nakaipon ng malaki. Kasi sa loob ng ilang years kong pagtatrabaho, wala talaga akong ginastos. Dito ko din naranasan yung ririgaluhan ka ng kotse ng boss mo kasi nakikita niya daw na worth it yung pagtatrabaho ko sa kanya. Mga gaano karami po yung mga Pogo sa tingin niyo po dito sa Pilipinas? Marami po kasi meron talagang mga hindi naka-registered kasi na Pogo Doon lang sa napasukan ko is nakailang Pogo na ako. Nasa 20 na Pogo ang napasukan ko. And then every month, iniikutan ko kasi yun every month talaga. Ako kasi talaga din yung nagsusupply din ng mga babae sa iba. Ako yung nag-handler din kasi talaga sa mga babae doon na CSR model. Ang risk lang namin talaga doon is raid. Yun lang talaga ang kinakatakot namin, raid. Pero ako, nasanay na kasi sa ilang years ko ng pagtatrabaho sa Pogo, nakailang raid na ako, nalulusutan naman, kaya naman. At saka pag nire-raid naman kasi, depende sa sitwasyon ng Pogo Hub. Nakadepende. Pag meron lang talagang mga nagsusumbong na sa loob na merong illegal, pero marami na illegal na nangyayari doon. Pero yung iba kasi is hindi na nila masyadong nilalabas kung paanong illegal ang nangyayari sa loob. Paano po yan pag may raid po? Ano po ba nangyayari dyan? May contact po ba kayo na parang tumitibre sa inyo? Ganun? Actually, magiging transparent ako. Meron po ba contact sa amin na
Meron kumukontak sa amin na malalaking tao din na i-text nila ako. Sasabihin nila, Ses, laylo kayo sa ganitong lugar, i-raid yan itong week na to. Meron pa nga nangyari yan sa amin. Tinext nila ako yung gabing yun. Hindi ko nasasabihin yung year, pero tinext nila ako, sabi nila sa akin is, Ses, laylo ka, kasi i-raid yan mamayang alas 8. Bababa pa lang ako ng building, dire-raid na yung sa baba namin. So no choice kaming lahat ng mga babae ko, lahat ng mga hawak ko is padaanin ko sa fire exit. Nung nakalusot na kami, after kinabukasan 24 hours, nakastay kami sa isang hotel, merong nag-text sa akin na kilala ko din na yung nagtimbre din sa akin, nag-text sa akin na kailangan tubusin ko daw yung mga babae, ganun. Kasi meron kaming mga nahuling babae na hindi na nakalabas. Kasi yung building namin is 11th floor. So yung mga nasa taas nahirapan, kaya nahuli na sila. So tinext nila ako na sabi, kailangan daw namin na tubusin yung mga babae, ganun. So nag-ask ako kung magkano. So ayun, nagsabi sila na M. So inano ko yun sa boss ko na kailangan namin tubusin yung mga babae sa M. Nung okay na sa boss ko, eto na, doon na pumapasok yung mga kumikita din talaga yung mga nasa posisyon. Na kasi, imbis na yung pantubos sa mga babae na 16M, pinalagay lang nila sa akin sa isang, binigyan nila ako ng instruction kung anong gagawin ko. Tinext nila ako na ilagay lahat ng pera sa isang, pumunta ako sa isang fast food chain sa isang lugar na to, and then gumamit ka ng 2 sasakyan, and then lumabas ka na, umalis ka na. Ayun, doon ko masasabing kumikita din talaga yung mga iba. Kasi kahit ako naranasan ko din magbigay sa mga police station, nagbabayad din kami sa mga police station. Pinakamababang monthly na binabayaran namin sa police station is 200, 150, yan. Pinakaano namin yun sa mga police station na malalapit sa amin. Parang binibigay namin yun parang kapit na para pag may nangyari, may makukontak kami, ganun. Pero sila din yung nagtitext sa amin na pag i-raid nila kami. So bakit nyo po tanong ko lang po, bakit nyo po napiling magstay? Kasi doon kasi yung malaking pera doon yung malaking income na nakita namin. Sa panahon kasi ngayon, kailangan natin ng malaking income. Yun yung namin doon na napili naming magstay doon, lalo na yung mga babae. Meron akong mga nakasama doon. Simula day 1 ko hanggang magsara yung Pogo, nakasama ko sila. Kasi nakabili sila ng mga sasakyan, nakabili sila ng mga bahay lupa. Meron nga akong kasama na babae doon, nakabili siya ng 5 hectares na lupa dahil lang doon sa pagtatrabaho niya sa Pogo. Kaya sinasabi namin na mahirap ang magtrabaho sa loob ng Pogo, pero nandun kasi yung pera, kailangan mo kasing tiisin. Pero wala naman pong mga times dyan na yung mga babae po parang pinipwersa po ng mga Chinese na gawin to, ganyan. Wala naman po. Wala naman. Kasi nasa babae na din kasi talaga pag sumama siya sa Chinese, pag na kasi ang babae, sinasabihan namin na, diskartehan mo na yan, anuin mo na. Kasi ang goal ng babae kasi doon, kailangan mapa-inlove niya yung kumuha sa kanyang Chinese para suportahan siya, para meron siyang monthly income. Kasi nagbibigay din kasi yung mga Chinese ng mga monthly income is mababa ang 150. And then pinaka pa yun lang yun, allowance niya lang yun, and then iba pa yung pang Shopee, iba pa yung panggala ng babae. Meron pa silang mga binibigay na daily, lalo na pag sinabing binablind date pa namin yung mga yan para lang makakuha sila ng mga sponsor nila doon. Ngayon po ba, pa rin ba yan? Buhay pa rin po yung Pogo ngayon? Sa ngayon, wala na kasi talaga Ang laking panghihinayang din namin na nagsara yung Pogo, na kung kailan magpapasko, doon nagsara yung Pogo kasi doon din talaga kami nakaipon ng malaki Tapos bigla siyang nagsara. Biglang nag-close, biglang wala na, close na. Pati nga yung big boss na may hawak sa akin, na-deport na din siya. Lahat ng mga Chinese na nakatrabaho ko sa loob ng Pogo Hub, wala na sila. Yung iba umuwi kasi meron silang mga papers naman din talaga. Umuwi sila and then nagsasabi naman sila, may contact pa ako sa kanila, nagchat pa kami sa WeChat na sinasabi nila pag binalik ang Pogo sa Pinas, babalik pa din sila. Paano po kayo naapektuhan nung nagsara na po? Malaki kasi tulad niyan, sa 5 years ko kasi pagtatrabaho sa Pogo, nasanay ako sa malaking income, and then nung nagsara yung Pogo, napilitan akong ulit na bumalik sa pagiging makeup artist. As a makeup artist ngayon, sa isang club ulit ako nagtatrabaho, kinikita ko ngayon is
2.5, 2K, yan, pinakamababa ko. Hindi tulad nung nasa loob ako ng Pogo na hindi ako bumababa sa 10K. Ano ko lang yun, ano ko pa lang din yun, pinaka-commission ko pa lang yung 10K, iba pa yung nagiging daily ko. And then pag halimbawa nagustuhan pa ng Chinese yung performance na binigay ko dun sa babae, binibigyan pa ako ng extra. So, ang pinakamalinis na kinikita ko sa loob ng Pogo is 25 to 40K sa isang araw. Actually, undergraduate ako ng accountant. Hindi ko lang siya tinuloy kasi naging fashion ko yung pagiging hair and makeup artist. And then, ayun, nung napasok ko nga yung pagiging hair and makeup artist na kumikita na ako, nag-stop ako sa pag-aaral. And then, napasok ko din yung Pogo na mas malaki yung income. Kaya naging focus ako sa ganito. Naging focus ako. Di naman po ba kayo nanghihinayang na siguro kung tinuloy ko yung accounting, Hindi naman ako nanghihinayang kasi malaki yung naging pera ko eh. Malaki yung kinita ko sa loob ng 5 years. Kaya masasabi ko lang din na worth it yung pinagtrabahuhan ko, na worth it yung paglayo ko sa pamilya. Kasi sa isang taon, isang beses lang ako umuwi sa probinsya eh. Pero pag umuwi naman ako 1 week yun. Pero malaki yung naging income ko, malaki din yung mga nabigay ko, nasuportahan ko sila sa lahat. Nakapagpagawa ko ng bahay, nakapag-open ako ng business, and then napaaral ko yung pamangkin ko, and then nakabili ng sasakyan. Marami ang naging sa akin ang Pogo. paano po involved si Alice Guo po sa Pogo? Actually, si Alice Go, kilala ko talaga siya. Nakasama ko din siya. Isa din ako nangangampanya siya nung tumatakbo siya. Isa din ako na nasa likuran niya nun. Kasi yung boss ko, tsaka si Alice Go, dikit kasi sila talaga. Involved si Alice Go, sa kanya yung talagang lupa. Actually, meron talaga siyang sure dun sa loob ng Pogo. Meron talaga siyang sure dun sa loob. Meron siyang doon. Kaya yung boss ko, inutusan niya ako kasi malapit din ako kay Alice Go nun nung tumatakbo siya. Kaya nasuportahan din namin siya nung tumatakbo siya, nung nagpapabango siya. Hindi ko lang maklosure kung magkano ang kinikita niya, pero malaki. Kasi yung sa boss ko is, ang sure kasi ng boss ko dun sa Pogo na yun is 80% eh. Ang alam ko kasi si Alice Go, ang sure niya dun is 90%. So mas malaki yung kay Alice Go. Kasi per Chinese, meron kasi silang percent kung magkano ang sure nila doon. Sa loob kasi ng isang Pogo Hub, 6 or 5 ang pinaka-big boss doon na merong sure doon. Ang pinaka-ano kasi ng boss ko doon, yung sa 80% ng yun, kinikita niya monthly is talagang malaki. Ang pinaka-ano ko talaga sa loob ng Pogo is yung darating ang babae doon, akala niya CSR model siya. Pero after 3 days, nagiging iba yung trabaho niya. Doon na pumapasok yung kakausapin ko siya. Yun yung namin doon, na merong umiiyak sa akin na babae. Kasi ang recruit kasi sa kanila is CSR model. Pero after 3 days, nag-iiba yung trabaho kasi nga hindi nila kaya yung humarap sa computer ng ganun. Inu-ofera na sila ng mga Chinese doon na ka na lang, ka na lang. And then pag sinabi nilang mag-escort ka na lang, doon na nalaline up sa akin yung mga babae. And then umiiyak na sila na hindi alam ng family niya, meron siyang asawa, kasi meron siyang anak. Meron pa nga akong naging best friend doon na kapapanganak niya pa lang, 1 month pa lang. Ang nakita niya daw kasi talaga sa post is CSR model. Payat naman siya, pasok naman siya doon sa standard na hinahanap ng pagiging model doon na slim, maputi. Pasok talaga siya doon. And then, after 3 days, hindi niya talaga kayang humarap sa computer. Kasi ang magiging trabaho mo kasi pag CSR model ka, 12 hours kang tututok sa computer. And then, kailangan mo din kumota doon. Kailangan naghahanap ka talaga ng maghahanap ka talaga sa mga dating app. Ngayon, sabi sa akin ng babae, kinausap daw siya ng isang Chinese. Sabi niya, pinalipat na ako dito, maging na lang daw ako kasi malaki yung magiging kita. Sabi ko, ganito yung magiging trabaho mo dito. Kasi pag pinalipat na sa akin, pag ako nang humawak, ina-explain ko na, sabi niya, ganito pala yung magiging trabaho ko. Hindi ko kaya, sabi niya. Pwedeng lumabas na lang ba ako? No choice siya, hindi siya makakalabas kasi ang pinapasok kasi sa amin, pag pinapasok kasi sa amin ang babae, pag babae mismo ang nag-apply sa amin, then pinapasok na siya sa loob ng Pogo Hub, doon na dumarating yung kailangan mong mag-cash advance. Magka-cash advance ang babae doon is
50K hanggang 100K ang pwedeng cash advance. Kaya mapipilitan siyang bayaran muna yun bago siya makalabas ulit. Ang pagiging CSR model kasi, ang nagiging sahod lang nila dun, 1K lang for per day. Pero libre sila sa lahat. Pero pag naging escort sila, dun dumodoble yung income nila. Dun na sila napipilitan. Kaya sinasabi niya na, pag in-explain ko na ganito yung trabaho, kaya mo bang mag-escort sa Chinese, magpapa-show up, ganun-ganun. Sabi niya, hindi ko kaya kasi kapapanganak niya lang. Pero lahat yun kinaya na lang niya kasi nga, para sa pamilya niya. Yun yung meron ding pumasok doon na single mom, kakahiwalay lang din niya. Ganon din yung trabaho niya na alam niya na sa computer lang siya haharap pero ang haharapin pala niya is iba't ibang Chinese. Maraming illegal sa loob. Napakaraming illegal. Meron dyan yung mga may mga nagsusupply doon, merong ibang building na hindi mo pwedeng pasukin kasi mga big boss lang ang pwedeng pumasok. Kahit na ako na assistant na ako ng isang big boss, hindi pa din ako pwedeng pumasok doon. Nakikita ko na lang doon sa cellphone ng boss ko, pag pinahawak niya sa akin, may mga video siya, may mga pagawaan pala doon sa loob, ganun. Kaya pala bawal yun. Maraming illegal, pero yung mga doon, kumikita din kasi naman din sila. Ang front ng Pogo, pag sinabi kasing Pogo, ang madalas na pumapasok lang sa mga tao doon is gambling lang pero hindi nila alam yung sa loob na. Iba na yung nasa loob. Ang pinaka-front lang kasi talaga doon is gambling lang. Pero yung pag nasa ka na, iba na yung nangyayari. Marami ng trabaho ang pwedeng mangyari sa loob. Meron nga doon na nag-hired sila, utility lang. Pero yung utility doon, ang monthly salary niya, 45K. 45K lang ang driver namin doon, 60K ang driver namin doon. Kasi, ang dinadrive niya is hindi mga ordinaryong tao kasi mga big boss na mga Chinese talaga ang pinagdadrive niya. Kailangan niya ding i-safety din kasi. Since nakwento niyo po yung story ng mga single mom po, may part po ba sa inyo na parang medyo nakakonsensya po kayo kapag, alam niyo po, napasok po sila sa ganun? Meron. Actually naman din kasi talaga is lahat ng pumasok sa Pogo is mga single mom. Merong time na sasabihin nila sa akin na kaya siya tatanungin ko siya, sabi ko, bakit ka pumasok sa ganito? Sabi niya kasi daw nababalitaan niya, malaki yung sahod sa Pogo, walang deduction. Sabi ko, totoo yung kitaan, pero alam ba ng family mo? Ang sinasabi na lang nila is, kailangan ko magtrabaho kasi single mom ako. Iniwan ako ng asawa ko, ganun. Pag nagkwento na sila, dun mo masasabing, kaya siya magtatrabaho sa ganito para sa anak niya. Meron pa akong nahawakang model ko doon na ang anak niya is 5. And then iniwan siya ng asawa niya. Napilitang magpakasal sa isang Chinese yun para sa 1 milyon para mapag-aral niya yung mga anak niya. And then binilhan ng sasakyan yun, binilhan ng lupa. Lahat ng mga hiniling ng babae, binigay naman ng Chinese. Kasi inaasikaso niya naman yung Chinese. Pero hindi niya mahal. Hindi niya mahal. Ginamit lang talaga yung pera. Oo. Meron din namang pumapasok doon sa mga Pogo na hindi alam ng pamilya nila. Ang alam nila is call center agent sila. Yun yung pinapalabas nila na magtatrabaho sila sa malayo. Ang nila kaya hindi sila pwedeng umuwi kasi ang trabaho nila call center, ganun. Pero pagdating sa loob, girl sila. Pag nasa loob na kami, hindi mo naman masasabi kasing girl ang mga babae. Kasi yung sa aura kasi nila, sa postura nila, iba. Tapos iba din pag nasa labas. Pag nasa labas sila, ibang-iba yung itsura nila pag nasa loob. And then, pag nasa loob ka kasi ng Pogo din, bawal ka din kasing mag-post, kung ano yung bawal kang mag-take ng picture. Kaya iba ang paglabas nila doon. May po ba yan? May specific na pormahan po sa loob sa Pogo po? Meron. Pag nasa loob ko na kailangan sexy ka, kailangan sexy dress ang suot mo, hindi ka naka-formal kasi iba na yung trabaho mo. Ganun yung namin. Pag nasa CSR model ka, pag nasa CSR encoding ka, ang outfit mo is mga nakapang office attire ka. Pero pag CSR model ka na, CSR escort ka na, ang outfit mo dun is mga sexy dress ka na. Mga naka-high heels, ganun. Hindi ka na nakasapatos, hindi ka na nakapantalon. Iba yung magiging aura mo sa loob.
And meron ding time doon na pag halimbawa magbe-birthday ang big boss, mag-chat yan sa akin, sasabihin sa akin, "Ses, kailangan ko ng babae." Tatanungin ko ilan. Magpapa-show up yan. Kukuha ng babae, 10 babae. Hindi. Pag napili yung babae, pool party. Pag nag-pool party ng babae, asahan mo, uuwi ang babae na merong 500,000 na dala. Kasi tinatanong ko, anong nangyari sa pool party? Wala, nagpaagaw lang ng pera, nagpa-money rain lang. Nagpa-money rain ang Chinese kasi sa mga Chinese kasi wala ang pera eh, wala sa kanila. Napakagalante nila eh. Kaya kahit ako naranasan ko din talagang bigyan ako ng Chinese ng money daw na 500k na wala lang sa kanila. Ay, barya lang sa kanila, parang 500 pesos lang. Meron pa yung mga Chinese, ano lang siya doon Chinese worker lang siya doon, hindi siya big boss. Nagbibigay siya doon sa mga babae doon. Iyon, regular client ko yun. Pag nilabas niya yung babae doon, automatic 100k ang babae doon. Tapos magbibigay pa yun ng para sa akin. Malalaki ang pera ng mga Chinese doon. Kaya malalaki din yung mga income. Wala naman po silang ibang ini-expect pa. Kunwari yung kayo po nun binigyan po kayo ng 500, wala naman po silang parang hinihinging kapalit, gano'n, or... Wala naman. Nung sa akin wala naman, pero sa babae meron. Kasi sa babae is, parang pag na-inlove kasi sila, talagang binibigay nila lahat pag sa babae na. Tapos nung sa akin kasi is parang pinaka-gift lang daw kasi nila na kasi ginagawa ko yung trabaho ko, na ano ko. Kasi ang nagiging trabaho ko kasi dun sa loob is kailangan kasi hindi bumaba sa 50 na female worker ang hawak ko eh. Pero nagiging higit pa ako dun kasi meron ngang nagsusupply sa akin. Meron akong pinakahawak dun na mga babae is 150. Ang pinakahawak ko lahat ng mga babae doon. Kaya pag nagpa-show up ako doon, sunod-sunod na yun. Yung mga babae, sunod-sunod na yun sa mga villa nila. Meron pang nangyari sa amin dyan sa loob ng Pogo Hub din mismo. Birthday ko, chinat ko lang yung guest. Sabi ko lang na, yung isang guest ko na Chinese, sabi ko, birthday ko ngayon, punta ka dito sa namin, sa villa namin. Kasi pinag-rent ako ng villa ng boss ko. Nagulat ako, 1 million, hinagis niya sa loob, hinagis niya sa mga babae. Yun yung pinaka-birthday ko na hindi ko makakalimutan talaga na hinagisan ng 1 million yung mga babae dun. Nagpa-pool party ako, sabi ng mga babae, mag-birthday ka ulit bukas. Kasi wala lang talaga yung pera, makikita mo, pinaglalaroan lang talaga nila yung pera sa loob ng mga pogo. Wala kang makikita doon na tigo 100, pinakabarya nila doon is 500. Inihiling talaga namin na mabalik ang Pogo sa Pinas kasi maraming ang naapektuhan. Hindi lang kami na illegal ang naapektuhan. Naapektuhan din kasi yung mga legal na nagtatrabaho sa Pogo, yung mga nagtatrabaho talaga ng marangal sa loob ng Pogo Gaming. Mga naapektuhan din sila, hindi lang kami na illegal. Lalo na yung friend ko kasi na isa is nagtatrabaho talaga siya. Ang trabaho niya legal. Talagang sa Pogo Gaming talaga siya, sa Pagcor talaga siya nagtatrabaho. Tulad niyan sabi niya, wala na siyang trabaho ngayon. Nahihirapan siyang maghanap ng trabaho ngayon. Kasi, ang hirap kasing maghanap ng trabaho ngayon na pinagko-compare mo yung kinikita niya ngayon tsaka kinikita niya nung nasa loob siya ng Pogo na walang deduction, libre ka pagkain, libre yung tirahan, libre yung service. Kaya nahihirapan siyang maghanap. Mas naging komportable akong trabaho yung Pogo kasi nakasanayan ko siya sa loob. Naging naging daily routine ko na siya, gigising. Ang mundo kasi namin doon is baliktad eh. Tulog kaming maghapon, gising kami magdamag. Kasi ganun din yung oras ng mga Chinese. Gising sila magdamag, tulog sila maghapon. Kaya parang sa 5 years na yun, para din akong call center. And then, sabi ko, eto na yung trabahong nakasanayan ko nung nagsarado yung Pogo, nung lumabas na kami, nung nasa condo na ako, sabi ko, ang hirap. Kasi yung nakasanayan mong trabaho, wala na, sarado na, hindi mo alam kung kailan babalik. Kung babalik pa ba siya or hindi na. Yun yung iniisip namin. Kaya yung mga babaeng hawak ko, sabi nila, tinatext nila ako, chinachat nila ako, sabi nila, Ses, ano nang balak natin? Wala na yung mga ipon namin kasi mga napagawa na nila ng bahay. Ngayon, sabi nila, nagtatry daw silang mag-apply ng mga sales lady. Meron isang babae, nag-sales lady siya sa isang dep store. Huminto din siya 1 month lang kasi yung kinikita daw niya doon na sinahod niya ng 1 month, tip niya lang daw. Sabi niya, tip ko lang. Sabi niya, kaya nanibago siya. Nanibago siya ngayon na humawak siya ng perang malaki doon sa loob.
Ngayong paglabas niya na yung sinasahod niya is napakaliit. Kaya sabi niya, ang hirap. Kahit ako, nahihirapan din akong i-adjust din ngayon yung ano ko. Lalo na sa pagbabudget. Kasi ang mga babae doon, pag ano na kasi, ang mga babae doon, pag nag-day off na kasi, minsan sumasama ako, lalabas din, mag-SM kami. Wala kaming pakialam sa presyo ng mga binibili namin. Go lang kami ng go, kuha lang kami ng kuha, bayad lang kami ng bayad. Kasi nga, wala sa amin yung pera. Kasi, iniisip namin is, oras lang namin kikitain yan eh. Mga kaibigan, malapit na tayong umabot sa 100,000 subscribers, kaya't wag na wag niyong kakalimutan mag-comment, like at i-share ang aming mga video.